Dito Sen, abay patuloy pa rin pinupuntirya ni Mr. Anjo Iliana. Ano nga ba ang mga kaganapan? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And for today's video, ito na, let's talk about this one dahil talaga naman viral at pinag-uusapan pa rin ang mga isyong ito na kung saan sangkot si Mr. Anjo Iliana dito po sa isyong ito dahil despite the fact that he was being or nag-apology na siya, ito pa rin ang ginagawa niya. Let's watch this. Right. Sabi ko, paano ba tumigil to? Naisip ko, ganito na lang para matapos na ito. Punta ako ng Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon Committee, inaalok ko yung sarili ko na imbitahan nyo ako dyan. Okay? Tapos, magtanong kayo kung anong gusto nyo. Magsasabi ako kung anong gusto ko. Pero isa lang ang kondisyon. Gusto ko may nakakabit sa akin na lie detector test. Para matapos na lie detector test na yan At inahamon ko, yung nagsabi sa akin na sinungaling ako, dalawa kami, magpa-lie detector test. O di tapos, di malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Di ba? O di tapos na, di Merry Christmas, Happy New Year to all na. Di ba? Magandang idea yun. Kaya inuulit ko, para matapos na tong siraan, kasi buong Pilipinas na involved. Imbitahin niyo ako dyan sa Blue Ribbon o kahit sa Senado. Imbitahin niyo ako. Dalawa kami, ano tawag doon, na lie detector test. Tapos, pwede nyo kaming tanungin. At pwede ako magkwento. Yan. Siguro naman, pagkatapos nun malalaman na natin kung sino nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Okay ba sa inyo yun? Ganda nun, live. Baka ano pa to all-time high ito. Lahat ng channel nakatutok malalaman na. Magpustahan pa kayo, pustahan kayo kung sinong sinungaling sa amin. O di ba ang ganda, di ba? Sandali lang 'yun, mga 10 minutes lang 'yun, tapos na 'yun. Malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. O yan, suggestion ko 'yan. Blue Ribbon Committee. At dalawa kaming naka lie detector test. Ang pangalan ko Andres At tapang tao ko kaya naghahamon ako ng ganito para matapos na kasi meron pang mga mga patirada patalikod o di tapusin na natin to diyan tayo sa Blue Ribbon Committee o sa Senado, tapos lie detector test kaming dalawa. Anong parusa pag nagsinungaling? Wala, malaman lang kung sinong sinungaling sa amin, di ba? Ang cute, di ba? Okay, yan po yung aking hamon sa Senado. Sa 24 nakaupong Senado, baka pwede naman 10 minutes lang naman yan Okay? Baka pwedeng pagbigyan nyo naman yung taong bayan. Taong bayan, para naman masayahan yung taong bayan dahil puro na lang pangungurakot, puro na lang baha ang nakikita na sa news. At least may bago silang papanoorin, masaya. Sino ang nagsasabi ng totoo? Yes, good evening. At napakaraming bashers, panay paninira, left and right. Sabi ko, paano ba tumigil to? Naisip ko, ganito na lang para matapos na ito. Punta ako ng Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon Committee, inaalok ko yung sarili ko na imbitahan nyo ako dyan. Okay? Tapos, magtanong kayo kung anong gusto nyo. Magsasabi ako kung anong gusto ko. Pero isa lang ang kondisyon. Gusto ko may nakakabit sa akin na lie detector test. Para matapos na lie detector test na yan At inahamon ko, yung nagsabi sa akin
Despite of many warnings and apologies na inilabas nitong si Mr. Anjo Iliana sa publiko, ay hindi pa rin po siya tumigil, naglalabas pa rin po siya ng mga statement niya against Mr. Andito po kay Tito Sen. Sinabi niya pa dito, hinamon niya pa si Tito Sen na kung maaari daw ay paupuin siya dito po sa Senado dahil marami daw siyang ibubunyag. So, syempre naman ang mga dito po sa yung mga politicians like Mr. or si Tito Sen, hindi naman po talaga papatol sa mga ganitong petty na issue, dahil wala naman talagang kamali-mali si Anjo Iliana patungkol sa mga isyong ito dahil personal na atake na kasi ang ginagawa niya dito kay Tito Sen. That's the reason why sobrang dami ng kanyang mga bashers. Syempre, kahit po marami po siyang mga bashers na anti dito kay BBM, ang mga supporters niya ngayon ay nananatiling yung mga side naman ng DDS dahil ganun po yung nangyayari ngayon dito po sa ating pong sa gobyerno, talagang kanya-kanyang mga ngayon kanya-kanyang manok, kung sino ang kanilang susuportahan. So, despite po dun sa mga balita na itutuloy nga ni Tito Sen ang kanyang kaso laban kay Anjo Iliana na oral defamation, slander, cyber libel case, ay hindi pa rin po siya umihinto sa paglabas ng mga ganitong klase ng slanderous statement patungkol po sa TVJ, sa Itbulaga, lalo-lalo na po kay Tito Sen. Kasi yun po yung mga sinasabi niya at isa sa pinakamasakit at pinakamalalang sinabi nito, yung kanya pong pinanghimasukan niya yung personal na buhay ni Tito Sen nang sinabi nito na yung kabit daw ni Tito Sen ay nasa ibang bansa. At meron po siyang tinutukoy na babae na that's the reason why hindi po mananahimik ang TVJ. According to Miss Christy Permin, pinapalagpas lang daw di umano ng TVJ, ni Tito Sen at ng Itbulaga Management at ng iba pang mga dabber cards ang okasyon, parang pinagpasko muna itong si Mr. Anjo Iliana bago po ihain yung talagang formal na kaso para sa kanya kasi nagtataka po yung mga dabber cards. Lalo-lalo na yung mga supporters ni Tito Sen, bakit daw hanggang ngayon ay puro salita pa lang, wala pa pong formal na ipinapakitang ebidensya na talagang kinasuhan nila si Anjo. Not unless, sinasabi po nila na talagang totoo nga yung mga sinasabi ni Anjo Iliana laban sa TVJ at laban po sa mga dabber cats. At the same time, is lumapit din po itong si Mr. Anjo Iliana kay Mr. Tobiera na isa sa mga producer, and dati pong kasama dito sa Itbulaga ng matagal na panahon. Pero parang kahit lumapit siya kay Mr. Tobiera ay buo pa rin ang desisyon ng Itbulaga Management at ng ilang mga dabber cards na kasuhan nga itong si Mr. Anjo Iliana kasi naglalabas siya ng mga sorry, mga apology niya, pero hindi naman po nakikita sa mga ginagawa niya kasi still naglalabas pa rin talaga siya ng mga mapanirang mga statement, gamit-gamit po yung kanyang TikTok account. That's the reason why hanggang ngayon di pa rin talaga firm pa rin ang desisyon ng Itbulaga Management para siya ikasuhan. So, nakakatawa lang kasi sinasabi ni Mr. Anjo Iliana sa mga post niya na wala naman daw siyang ginagawang masama, nananahimik na daw siya, pero ang dami pa rin niyang sinasabi, kaya lalo po siyang napapasama. So, antayin na lang po natin ang another updates patungkol dito at kung ano na nga ba ang development dun sa iyahain na kaso laban sa kanya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!